Masarap pa rin ba kung ihihiwalay ko ang kanin sa chicken biryani? Ito na ang pinaka-easy method kung gusto nyo gawin din ito sa bahay. Bumili lang ako ng 2-in-1 biryani mix sa Shopee. Yung nasa taas dyan yung pangkarne. Yung nasa baba naman yung pangkanin. Pang half kilong karne at half kilong bigas pala to guys. Kaya be ready na hatiin kung ilan lang ang kailangan. Yung 1/4 kilong bigas na gagamitin ko, katumbas nun ay 3 cups. Kaya naglagay lang ako dyan ng 3.5 tubig. Yung kalahati ay para sa evaporation pag nagpakulo tayo mamaya. I-boil lang at isimmer ang spices na pangkain for 5 minutes. Nilagyan ko na rin pala yan ng kalahating kutsarang asin. Tapos salain at ilagay sa hinugasang bigas. Hugasan nyo ang bigas hanggang maging klaro ang tubig. Yung malalaking spices lang ang sinama ko sa pagsaing kasi mahirap tanggalin yung maliliit pag luto na. Nilagyan ko rin pala ng 1 kutsarang mantika. Yun ang sikreto para sa buhagag na kanin. After neto ilagay nyo na sa rice cooker at isain nyo lang as usual. Kasabay niyan, gawin na rin natin ng pampakulay. Food color yellow ang ginagamit sa mga restaurant. Mahal kasi ang saffron ngayon. Tapos yung kasubha hindi pa ganun kakulay. Ilagay nyo to pag nakita nyo painin na yung kanin. Naglagay lang ako ng mga butas dyan para doon ko i-shoot yung pampakulay. Pabango na nga yung kanin natin. Papabanguhin pa natin ng lemon, green chilies, kinchay at lagay nyo na rin ng pasas. Tapos continue cooking lang hanggang sa maluto ng tuluyan yung kanin natin. Okay guys, lutuin naman natin ang karne. Nagisa ako dito ng 2 medium onion hanggang maging brown. Brown ha, hindi itim. Tapos isunod nyo na rin pala ang ginger at garlic paste. Kung wala kayo nyan, pwede nyo namang gamitin ang tigkalahating kutsarang garlic at ginger. Tapos ilagay nyo na ang 2 medium size na kamatis, tubig at butter. Maya maya, isunod nyo na rin ang biryani mix at konting chili powder. Maya maya din, sinunod ko na dito yung 1 cup of yogurt. Mas sumasarap pala ang mga sauce pag may yogurt. Ngayon ko lang nalaman. Huwag nyo lang sosobrahan guys ha, kasi maasim yan. Dalasan nyo yung paghalo dito guys ha, para hindi masunog. Pag nagmamantika na kagaya nyan, ilagay nyo na yung manok. Ang bango-bango na dito guys. Amoy na amoy sa buong bahay namin. Sa punto na to, pwede na nating timplahan. Naglagay lang ako dyan ng kalahating kutsarang asin. Tapos tantiameter lang na tubig. Ipantay nyo lang sa manok. I-simmer lang natin to ng 30 minutes guys. Okay, finishing na. Hahaluan ko na lang to ng green chili at kinchay. Ayun, okay na. Tignan mo naman yan guys. Nanunuot ang mga sauce sa loob ng laman. Para ka na rin kumain sa restaurant. Pero hindi mabigat sa bulsa. Ito na ang perfect bite. Yum! Sobrang sarap nito guys. Tignan mo na, papapikit pa ako.